Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto pong batiin ng happy birthday si Ate Elma Tumoyke. Hello po sa inyo. Happy birthday po na i-celebrate po kami sa inyong karawan. So, ngayon pong araw ay pinakahuli nating devotion patungkol sa ating topic na Trusting in God in Times of Waiting. Now, yung pag-aaralan po natin ay matatagpuan po sa Isaiah chapter 40 verse 31. Dito po natin makikita yung hihintay sa Panginoon, umaasa sa Panginoon. Sila yung mga taong lilipad na parang mga agila. Sabi po dito, "But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint." Ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Lilipad sila na gaya ng isang agila. Tumakbo man sila ay hindi mapapagod. Lumakad man sila ay hindi manghihina. Now, yung katuroan po natin ngayong umaga, those who hope in God will, number 1, renew their strength. Number 2, soar on wings like eagles. And number 3, endure without being worn out. So, ito po yung pinaka-teachings po natin ngayong umaga. Now, yung nangyayari po rito sa Isaiah, sa mga kapanahunan na ito ni Prophet Isaiah, yung people of Israel po, pinalaya sila sa sarili nilang bayan ng mga Babylonians. So, sila ay napunta sa Babylon. Yung marami sa kanila, minasakar, pinatay, sinudog yung templo nila, tapos yung mga natira, dinala sa Babylon, ginawang alipin, ginawang bihag, ginawang mga tagapaglingkod ng ibang mga lahi. At alam niyo po yung mga Israelita, ang mentality nila, I wanna go back home. Gusto namin bumalik na sa sarili naming bayan. Now, isipin niyo po yung mga Israelita ng mga panahon na yon, nandun sila, bihag sila sa isang malayong lugar. Alam niyo po, makaka-relate yung mga kasama nating mga OFW sa istorya ng mga Israelita. Alam mo yung pagnanais mo na umuwi na, makapiling yung iyong pamilya. Ang isa siguro sa pinakamahirap sa isang OFW ay yung Christmas. No, nandun ka sa kama mo, nakahiga ka ron. Naisip mo yung celebration sa Pilipinas, yung family mo, yung sarili mong bayan. Alam mo yung sobrang pananabik. Pero kailangan mo pang magstay doon, no, sa ibang bansa. Now, yung mga Israelita during this time, yun ang pinakaasam-asam nila, bumalik na sa kanilang bansa. Nandun sila minsan tinatawag yung pugo ng pagdurusa. Minsan tinatawag ang tawag nga doon sa sitwasyon nila, they were in exile. Yung mga taong pinalayas. Nandun ka, foreigner ka sa ibang bansa. At ginawa ang tagapagsilbi ng mga Babylonians. So, ang tanong nila, hanggang kailan ako nandito sa ganitong sitwasyon? I wanna go back home. Gusto ko ng sarili kong bansa, sarili kong bayan. Now, sabi po dito sa mga talatang ito, those who hope in the Lord, lahat ng mga umaasa sa Panginoon, they will renew their strength. Malaking comfort po ito sa kanila. Lalong-lalo na po itong chapter 40 na ito, nagsimula po ito sa salitang Comfort my people, says your God. Speak tenderly to Jerusalem and proclaim to her that her hard service has been completed. Ibig sabihin, yung kaparusahan na dinanas nila kasi tumalikod sila sa Diyos, na kumpleto na, magtatapos na, magsisibali ka na yung mga Israelita patungo sa sarili nilang bayan. Kaya ang ganda ng Isaiah 40, comfort my people. And I hope itong talatang ito magbigay rin ng comfort sa atin, na kung tayo man ay nandun sa isang sitwasyon na gusto nating kumawala, gusto nating matapos na, gusto nating malampasan, gusto nating ma-overcome, eto nawa yung maging comfort sa atin. Sabi po rito, those who hope in God will renew their strength. Bakit po? Kasi sa Diyos nagmumula ang kalakasan. Ang Diyos po yung source, yung bukal ng pag-asa. Sa Diyos po natin matatagpuan ang iba yung kalakasan upang malabanan natin ang lahat ng mga pagsubok nating pinagdadaanan. Marahil marami sa atin nananalangin, Lord, tulungan niyo po akong makawala sa sitwasyon kong ito para akong nasa Babylonia.
no? Gusto kong bumalik sa isang masaganang lugar kung saan, parang sa atin, parang sa kanila, land of Israel. Lord, gusto ko na makalis dito sa Babylon. Pero ang sinasabi ng mga talatang ito, ibigay mo yung iyong pagtitiwala sa Diyos. Put your trust in God. At ang resulta po niyan, renewal of strength. Sabi po rito, they will soar on wings like eagles. So mga kapatid, pag tayo po nagtitiwala sa ating Diyos, ito po yung pangalawa nating katuruan, no? Those who hope in God will soar on wings like eagles. Ano ba ibig sabihin ng soaring? Yung soaring po, yung yung talagang lumilipad yung soaring, yung matayog ang lipad. Na, alam niyo po yun ang kailangan natin ngayon sa maraming sitwasyon ng ating buhay. Pag nalugmo ka sa mga problema, nalugmo ka sa mga challenges, nalugmo ka sa sitwasyon mo, problema sa pamilya, problema sa finances, problema sa trabaho, at ang daming mga challenges, sometimes we just have to zoom out. Meron kasing dalawang klaseng view Yung view ng worm, ng uod. Yung view ng uod, nakatingin ka, absorb mo lahat ng mga problema sa paligid mo kasi uod Kung ano yung nasa paligid mo, kitang-kita mo, para kang nasasakal. Pero yung pangalawang view, yung view ng agila, yun yung nagzo-zoom out. Lumalabas dun sa sitwasyon, tinitingnan mo sa yung sitwasyon from the top. At yan po yung maganda sa soaring Soaring on wings like eagles. Para mong nilalampasan, nagtra-transcend ka. Yung mga problema at mga pagsubok mo, nililiparan mo, Tapos tinitingnan mo from the top. Tinitingnan mo from the perspective of God. Ito yung sitwasyon ko. Ito yung pagtanaw ng Diyos. Kung paano tinatanaw ng Diyos yung iyong sitwasyon, ganun mo rin tinatanaw ang iyong sitwasyon. You're soaring on wings like eagles with the strength of God. Alam niyo po, kung ano man ang pinagdadaanan natin sa kasulukuyan, we just have to zoom out. Tingnan natin yung sitwasyon natin from God's perspective. Let's soar. Lampasan natin. Pagtagumpayan natin. Lahat ng mga pagsubok natin pinagdadaanan. Lahat ng mga challenges. Lahat ng, humahad lang sa atin. Lahat ng sumasakal sa atin. Lahat ng nagkukulong sa atin. Lampasan natin. Let's soar on wings like eagles with the strength of God. Paano po mangyayari yon? Kumapit tayo sa Diyos, magtiwala tayo sa Diyos, humingi tayo ng lakas sa Diyos. So, renew their strength. Sabi po rito, those who hope in God will renew their strength, soar on wings like eagles, and endure without being worn out. Sabi po rito, tumakbo man sila ay hindi mapapagod, lumakad man sila ay hindi manghihina. Minsan kasi sa mga hamon ng buhay, sa laban ng buhay, parang nagsasawa na rin tayo Parang, Lord, pagod na ako. I'm fed up. I just wanna stop. I just wanna surrender. Minsan ganyan yung pakiramdam natin, Yung worn out, yung pagod ka na, wala ka nang ilalaban pa, wala ka nang ibubuga pa. Sunod-sunod yung mga problema mo. Pero ang sabi rito, kapag nagtiwala ka sa Panginoon, para ang tumatakbo na hindi ka napapagod. Lumalakad ka nang hindi ka nang hihina. Tuloy-tuloy ka sa iyong paglalakbay ng hindi ka pinanghihinaan ng loob. You have the strength of God in you kasi nakatuon ang iyong mga mata sa kalakasan ng Diyos. Yun po ang kailangan natin gawin kasi pag nakatuon tayo sa sarili nating lakas, wala talaga surrender. Pero pag nakatuon ang iyong mga mata, yung pag-asa mo nakatuon sa Diyos, yung Diyos po hindi napapagod Tingnan po natin yung mga talata. Sabi po rito sa Isaiah 40, bago dito sa mga talata natin. Sabi po dito, the Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary. Hindi napapagod ng Diyos, hindi nanghihina ang Diyos. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Nanghihina ka na ba ngayon? Sabi rito, ang Diyos ang nagbibigay ng kalakasan sa mga napapagod, nagpapalakas sa mga nanghihina. Those who hope in God will endure without being worn out. So bilang application po, number 1, never fight alone. Mga kapatid, huwag tayong sumabak sa laban na mag-isa lang tayo, na nakatuon tayo sa sarili nating lakas, sarili nating resources, sarili nating sandata. Mabibigo ka lang, mapapagod ka lang. When you fight with the strength of God.
Kaya napakahalaga na ang mentality mo, this is the Lord's battle. Diskarte ng Panginoon to, hindi ko to diskarte. Makikipaglaban ako at ang lalabanan ko yung laban na ibinigay sa akin ng Diyos. Huwag tayong umimbento ng sarili nating laban. Merong laban ng Diyos na ibinibigay sa atin. At doon tayo magwawagi. Never fight alone. You always fight on the side of God. By the way, ang Diyos talaga yung nakikipaglaban. No? Sinasama niya lang tayo. We have to be on the side of God. Let's fight God's battle. Itanghal natin ang pangalan ng Diyos sa ating mga laban. Pangalawa po, get strength from the true source of power. Yung lakas po natin, kuhanin natin sa pinagmumulan ng kapangyarihan ng lakas. Ganda po ng mga talata natin, no? Sabi po rito, do you know, have you not heard, the Lord is the everlasting God? Siya yung Diyos na everlasting. The creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary. Hindi napapagod ng Diyos. Hindi nawawala ng lakas ng Diyos. Hindi nanghihina ang Diyos. And His understanding, no one can fathom. Yung kaunawaan ng Diyos, hindi mo maarok. Kaya minsan yung diskarte ng Diyos, hindi mo maintindihan. Sunod ka lang. No? Magpatuloy ka lang sa Panginoon. He gives strength to the weary. Binibigyan niya ng lakas yung mga nanghihina, yung mga nagtitiwala sa Kanya. And increases the power of the weak. And then sabi po rito, even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. Kahit yung mga young people, napapagod rin. Yung mga, young men, they stumble and fall. Nahuhulog na, nadadapa rin. But those who hope in the Lord will renew their strength. Napakaganda ng contrast, no? So, get strength from the true source of power. Kasi kahit matanda ka na, may edad ka na, may karamdaman ka, marami kang pagsubok na pinagdadaanan, mas malakas ka pa rin doon sa mga kabataan, doon sa mga matatalino, doon sa mga mayayaman. Kasi sila, they grow tired and weary, they stumble and fall, but if you put your hope in God, you will soar on wings like eagles. Napakaganda, no? And number 3 po, soar on wings like eagles. Lumipad po tayo na parang agila. Na yung problema, mga pagsubok sa buhay, challenges, yung vision natin na parang napakalaki, hindi natin kayang gawin, hindi natin kaya isagawa, hindi natin mapagtagumpayan, hindi natin kayang i-execute yung mga plano natin. Let's soar on wings. Talagang lumipad tayo ng matayog sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos kasi kaya ng Diyos yan. Kaya sinasabi ng mga talatang ito, those who hope in the Lord will renew their strength, they will soar on wings like eagles. Kaya sinasabi na itong mga talata na ito na ganito, para tayo ng mga mahihina, magkaroon ng lakas ng Diyos. Para tayo mga mahihina na lugmok na, matutunan nating lumipad sa kalakasan ng Diyos at lampasan lahat ng mga challenges sa buhay natin. Yung tinitingnan natin sila sa baba. Hindi ito yung parang tayong mga uod na nasa baba. Tinitingnan natin yung mga kabundukan, mga challenges, mga problema na mas mataas sa atin. Na para bang, Lord, di ko to kaya, no? Parang na nasasakal ka, parang kino-cover ka ng mga nabubulag ka na parang Lord, wala na ako, helpless, I wanna quit. Pero when you soar on wings like eagles, mas mataas ka doon sa mga problema mo, nakikita mo na lang sila sa baba. Why? Because you have the strength of God. Nakikita mo yung mga problema mo, pagsubok mo sa perspective o sa pananaw o sa pagtanaw ng Diyos. So let's soar on wings like eagles. Sa papanong paraan? By putting our trust in God. By hoping. Sabi po rito sa mga talata, those who hope in the Lord, by hoping in the Lord. By putting our hope in God. Para po sa ating discussion, why is it important to get our strength from God? Bakit importante na malapit tayo sa Lord, tapos sa Kanya na tayo kumukuha ng kalakasan? So pag-usapan po natin to sa ating mga discussion group at samahan niyo po ako sa panalangin natin. Lord, I recognize my weaknesses. Sometimes I feel like I want to stop fighting and just surrender. I'm tired, I'm fed up, I want to quit.
So Lord, I run to you for help. Be my source of power and strength. Let me fight my battles with inspiration coming from you. Let me soar on wings like eagles. Let me overcome all the challenges in front of me. Let me fly high. Let me live for your glory because you are the God who never abandoned me. I love you, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po sa partner natin sa devotion na ito, si Sister Myra. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Pagpalain ka ng ating Panginoon. At kung kayo po ay may natutunan sa devotion na ito, ipaalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. Nakita-kita tayo po muli bukas alas 5 ng umaga dito sa ating daily devotion.